Panibagong short video na naman ang isi-share namin sa inyo ngayong araw. At isa ito sa mga continuation or upgrade nung video na pinost ko last day na ang topic ko dito ay about sa setup or small setup ng solar panel. Review natin yung ginawa nating setup last time. Gumamit tayo ng 30 watts solar panel. Pero this time naman, medyo linakihan natin yung solar panel na ginamit natin. Tara, tingnan natin yung solar panel. Saktong-sakto, ang init na ulit ng panahon. Ayan, pinalitan na natin ng mas malaki. 60 watts solar panel na yung ginamit natin dito sa ngayon. Yan yung 60 watts na solar panel. Okay. Isa sa mga na-experience natin kung bakit nag-upgrade tayo sa 60 watts na solar panel ay mayroong mga pagkakataon na kapag makulimlim, talo yung battery natin. Talo yung battery natin nitong ating ginamit na electric fan. So, anong ibig sabihin ko dito ay nauubos pa rin, nababawasan yung charge ng battery kahit connected tayo sa solar panel. Kaya ang ginawa natin, times 2 natin yung laki ng wattage ng solar panel. Nang sa ganon, kahit nagko-consume ng kuryente yung ating electric fan, meron pa rin na save dun sa ating battery. Okay? So, kaya itong setup natin ngayon, meron tayong 60 watts na solar panel at meron tayong isang 12 volts, 16 ampere hour na battery. So, yan ay case-to-case basis din. So, depende na rin sa makikita nyo or depende na rin sa may experience nyo. So, kagaya ko na gumamit ako ng isang DC electric fan, yung 30 watts halos kinakapos ko. At ipapaliwanag ko lang sa mga ka-DIY na gusto ring sumubok na itong setup na to ay pang-sustain lang natin dito sa DC electric fan. Actually, yung ginagamit ko to before nang wala tayong ginagamit na battery. So, yun nga lang ang problema pag walang battery. Once na kumulimlim yung panahon or maulap yung panahon, hihina rin yung electric fan. No? Kaya ang ginawa natin, nag-provide tayo ngayon ng battery as storage ng kuryente na nahaharvest ng solar panel natin para kahit kumulimlim yung panahon, hindi maapektuhan yung ikot ng electric fan. So ngayon sa mga ka-DIY natin na makakapansin ng setup natin, so bukod dito sa deep cycle battery natin, sa gel type deep cycle battery natin, meron ako ditong isa pang battery, lithium ion battery pack. Ang ginawa natin dito, ginawa nating parallel silang dalawa. So ngayon sa setup kong ito, though ito is matagal nang gumagana, no? At still working yung setup natin na yan, no? Nakakagamit tayo ng electric fan sa pamamagitan ng libre na kuryente. Ngayon, ang pinakang concern ko lang dito or kinakailangan ko lang i-monitor ay si deep cycle battery na kung saan siya yung directly connected dun sa ating charge controller. Pero ito, kay lithium ion battery pack, so medyo hindi ako dito nagwo-worry kasi nga ito ay may sariling BMS. So yan. Pero sa mga ka-DIY na merong experience sa ganitong klaseng setup, so pwede kayong magbigay ng comment or maglagay ng feedback sa ating comment section kung ano ba yung good effect at bad effect nitong ganitong setup. At so far, based sa experience ko, wala pa tayong na-experience na bad effects sa kanilang dalawa. So far, hindi pa rin naman nabubuntis yung ating deep cycle battery. So, yan. At dito po natatapos ang aking video ngayong araw. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay kay AVG Solutions at isang magandang araw sa ating lahat. AVG Solutions. Don't forget to subscribe.